Nakuha natin yan? So, pag binasa po natin yan, hindi na po tayo darating dito. Kasi every time na kapag babasa po tayo, kapag may nakitang will, magiging testament, at yung testament, magiging covenant, at yung covenant, magiging law, at yung law, magiging law of Moses, yung law of Moses, magiging 10 commands. Inuunahan natin ang Biblia nun eh. No? Kaya, nang nangyayari, nawawala tayo sa tunay na aral ng Biblia. So, ang aral po dito na inaalis, yung ano, kung meron bang inaalis, dito, doon naroon sa law, ay yung kautusan na may kinalaman sa Levitical priesthood law na mga animal sacrifice. Therefore, pumunta tayo doon sa simula ng ating pong binabasa kanina. Okay? Ano naman po ito? Sabi nga pinalitan na ang priesthood Pinalitan na rin yung kailangan palitan na rin kautusan. Ayun nga, pag nakita natin kautusan, law of Moses, Commandments, hindi po yun Yung pong chapter 7 at chapter 10, pareho lang po. Tingnan po natin sa verse 11. Tingnan niyo po, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Chapter 7, verse 11, ganito po ang ating mababasa. Nakita po ninyo yan? Ngayon, kung may kasakdalan nga sa pamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita, kinu-question yung pagiging sakdal ng serbisyo ng mga Levita. Ano sabi? Sapagkat sa ilalim nito ay tinatanggap ng bayan, kita niya? Sa ilalim ng pagkasaserdote ng mga Levita, tumatanggap ang bayan ng ng kautusan. O, nakakita na naman kautusan. At dito na naman, kautusan. And therefore, law of Moses yan. At kung law of Moses yan, 10 Commandments. Kaya pag pinalitan ng kautusan, pinalitan na yung 10 Commandments. Wala na. Okay? Hindi po yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang mga Levita ay mga priest na meron silang ibinibigay na kautusan sa bayan. Ano yung binibigay nilang kautusan sa bayan? O, pag nagkasala ka, anong gagawin mo? Handog ka ng toro. Pag nagkasala ka, anong gagawin mo? Maghandog ka ng baka. Pag nagkasala ka, anong gagawin mo? Maghandog ka ng taba. No? Pag nagkasala ka, anong gagawin mo? Maghandog ka ng ng dugo ng kambing. O nagkasala ka, anong gagawin mo? Maghandog ka ng dugo ng baka. Sino nagsasabi nun? Sino gumagawa ng batas na yun? Yung mga Levita. So, yung kautusan tinutukoy dyan, hindi yung kautusan ni Moses. Hindi yung 10 Commandments. Kundi yung mga Levitical priesthood law na may kinalaman sa mga animal sacrifices. Nakuha natin yan? At yun nga sinasabi ng banal na kasulatan. Tuloy natin pagbasa. Ngayon, kung may kasakdalan nga sa pamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita sapagkat sa ilalim nito ay tinatanggap ng bayan ng kautusan, anong kailangan pa na magbago ng ibang saserdote ay sa pagkasaserdote ni Melchizedek at hindi ibinilang sa pagkasaserdote ni Aaron. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote ay kinakailangan palitan ang kautusan. Anong papalitan kautusan? Pagkautusan may kinalaman sa sa paghahandog, Levitical priesthood law. So kung hindi na sila ang priest, therefore hindi na Levitical priesthood law ipatutupad kundi yung law na mismo ni Christ. Okay? Yung mismong law na ni Christ. Okay, tuloy natin. Tingnan niyo po, ano may kinalaman dito sa verse 16. Sa English ko po sasabihin at babasahin. Ang sabi po rito ay ganito. Who is made not after the law of carnal commandments, but after the power of endless life. Makikita natin dito, yung pong law na tinutukoy niya, hindi yung 10 Commandments, kundi yung law of carnal commandments. Sa American Standard Version, yan po yung law
of physical requirements. So, ano yung law of physical requirements? May kinalaman po sa mga animal sacrifices na hindi makapagsasakdal kailanman sa sumasamba sa Diyos. Ang makapagsasandal, ayan o, sasakdal sa Diyos ay yung body of Christ.